Hey guys! Welcome back sa Javier Backyard. So, bali for today's video, mag-update na tayo agad-agad sa ating mga flower horns. So, ipapakita ko sa inyo kung ilan na lang yung natitirang flower horn dito sa ating Javier Backyard. At kung gusto mo makita, just keep on watching. So, dahil nabakante na natin tong isang tank na pinanggalingan ng mga krillings natin, syempre, kukuha na ulit tayo ng flower horn na pwedeng ilipat doon. So, dito talaga sa hilera ako namimili kasi parang naselect ko na rin yan, na-sort ko na sila. Tapos, ito yung mga pang-out ko pero syempre, titingin pa rin tayo dyan. Baka mamaya meron nag-improve. Nga pala guys, marami na tayong nabawas dito sa ating mga nasa jar. Kung makikita nyo, may mga bakante pa doon na galon. Tapos, yung iba dito, nilagyan ko na lang ng stock water dahil yung iba nating fry ay naibenta na agad, napamilian na. Tapos, yung iba naman ay nailagay ko na sa tanks. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung improvement ng mga nailagay natin sa tanks. So, unang pipilian natin, number 1. So, first jar. Tingnan natin kung ano na itsura nitong fry na nandito. Wala, asan na? Yun. So, yung unang tank, ang ganda ng pagkapula yata nito ah. Malaban ata ah. Ganda ng kulay nito, oh. Yung tingkad ng pagkapula niya. Tapos yung mga pearls niya, hindi naman ganun kadami, pero parang potential din na magkaka-cook siya sa ulo. So, kunin muna natin yan. Mamimilian natin yan. Ito siya guys sa clear water, oh. Kaya lang, parang hindi ko gusto sa kanya, parang siyang may pearl na isang tipak na malaki dun sa gilid, malapit sa pectoral, kung nakikita nyo, sa kabilang side. Ayun, oh. Meron siyang tipak ng pearl dun na parang hindi ko gusto. Pangalawa naman tayo. Tingnan natin kung maganda ba itong pangalawa. Yan. Ito naman yung pangalawa. Medyo may mga stress mark siya. Tapos parang mag-green yan. Hindi ko alam. Ayun. Hindi pa kasi ako ganun karunong mag-identify ng kulay, no? Pero mag-green yung ilalim ng tiyan niya. Ayun yung ilalim ng bibig ng fry na to. Kakalikot. Pero may bukol na tong pangalawang jar. May bukol na siya. Ang size nito siguro nasa 1 inch or 1.5. May bukol na siya. Ayan guys. Ayan yung second jar. So, dito na tayo sa pangatlo. Yeah. Comment nyo na lang guys kung sa tingin nyo may maganda akong nalalagpasan. May magandang fry ako. Comment nyo na lang guys dyan sa comment section. Kung sa tingin nyo meron akong potential fry na nalalagpasan. Ito parang, ito yung, binalik ko na lang pala to. Galing na to sa tank. Kasi ilang araw na siya sa tank na may heater. Hindi naman siya bumukol. Pero ang ganda ng kulay niya sana. Pang-apat tayo. Lipat tayo dito sa pang-apat nating jar. Wait, asan ka? Pakita ka. Uy, ito ang daming pearl. Pero ang putla talaga ng kulay nito. Ano sa tingin nyo guys? Pa-comment nga po sa comment section kung pang-keep pa tong isa na to. Hayaan ko muna siya dito sa jar. Or potential na rin siya. Pero wala siyang bukol. Baka female. Ang 5. Ay, solid din yung pearls nito. Yun, kamukha rin siya nung pang-4. Wala rin siyang bukol. Pero madami rin yung pearls niya. Oh. Eh sabi nung napagbilan ko, crossbreed daw siya ng KZZ tsaka ng Red Hat. Red Hat o Red Hat? Hindi ko alam kung paano i-pronounce yun. Tapos Gabulino strain daw ang tawag dito. Ito, 6. Ayan. Maliit pa. Nasa 1 inch. Parang may bukol pero parang ang liit ng uso niya. Tapos medyo blue. Diyan ka muna. Maliit ka pa naman. 7 tayo. Moving tayo sa 7. Yun. Ay, maliit din to. Maliit nito pero parang magkakabukol kaya siya. O hayaan ko muna rito. Sobrang liit lang niya. Siguro mga 1 inch lang or mula pa. Hayaan muna natin siya dyan para makasakaling gumanda pa. Pang 8 na jar. Nasaan ka na? Pang 8 na jar. Ayan, maliit din. Pero hindi ko gusto yung kulay. Overall, hindi ko gusto yung kulay niya. Konti ng pearls as ang dark baka dahil stress, pero ang konti talaga. Sa light niya, tas wala rin siyang bukol, so mukhang wala itong pag-asa sa akin. Number 8. Sug natin yan, lilipad natin yan sa mga ialis. Last jar sa aking mga pinagpipilian. Uy, likot. Ay, ito mapula oh. Pati mga dorsal tsaka buntot niya mapula. Tapos may bukol na rin to oh guys. Diba? Pero hindi lang ganun kaganda yung pearls niya.
Pwede, pwede. Ayan, wala. Ayun guys, ang ganda ng pagkapula niya talaga. Oh. So mukhang may kompetensya na yung kaibigan natin dyan. Okay. So yan yung una nating select. Yung merong malaking patch na mapula din siya. Pero mas mapula tong isa. Tapos may pagkadilaw. Try na din natin sumilip dito sa mga pang-out baka sakaling may mga nag-improve, no? Diba? Tingnan natin yung unang jar. Pero na lang tayo ditong 6 na naka-separate. Yung unang jar, may maliit pa. Yun, wala pang 1 inch yata to. Wala rin siyang pearl, wala rin siyang plums. Mukhang pangit ka talaga. Joke lang, bigyan natin ng chance. Dito naman siya na-out. Ito namang pangalawang jar. Ito walang bukol. Pero, ayan, may biyak sa gitna, parang hindi cross pearl ba tawag doon yung hindi lumagpas sa ulo yung pearl niya. May chance kaya ito magka-hump. So, pass ka muna. Pangatlo. Sa mga nandito. Silk din. Ganun din ang kulay. May di rin cross pearl. Crossover pearl ba yun? Crossover pearl ba? Pa-comment na nga lang crossover pearl or cross pearl. Wala rin bukol. So, pass ka rin muna. At, asan na yung rito? Silk uli. Puro silk pala nandito. But yeah. Hindi rin nag-crossover pearl. Pero ito mukhang magkakahump to. Ayan o. Parang nakaambang magkakahump. So, dyan ka muna. Kasi doon tayo sa may hump na talaga. Napakita ko lang sa inyo lahat ng mga natitira pa nating FH na pinagpipilian dito. Ito medyo mapula. Ay, mapula to. Less pearl. Faded plum. Mukhang magkakabukol. Hindi ako sure pero mapula siya. So, tingnan natin. Kapag di nakuha, check uli natin sila after ng ilang weeks. At yung last, silk pa din. Ayan. Parang tilapiyang blue lang. Siyang ka lang. Pero nga pala guys, dito akong isang sineperate. Hindi ko na muna ipapakita sa inyo to. Kasi ito, isang feeling ko potential din to eh. Kaso, sobrang stress pa siya. Nagtatago siya lagi dun sa sponge filter. Kaya hindi ko na muna ipapakita para kahit papano, hindi siya masobrahan sa stress. So, eto na guys, yung final two na pili natin. Dalawa kasi silang medyo may bukol na, lalo tong isang mapula na to. Ayan. May bukol na. Tapos, dalawa kasi silang mapula. Tapos, itong isa may bukol na. Di man ganun karami pearl. Yung isa naman, medyo goods para sa akin yung pearl. Tapos, parang naka-hump na rin yung, may form na rin yung hump niya sa ulo. So, mga potential male to para sa akin. So, ayan guys, kumuha muna tayo ng pansamantalang divider. Ilagay natin ng harang dito, tapos sinagawa natin ng tile. So, wag lang sana bumagsak kasi kung hindi, Royal Rumble na magaganap, no? So, hanggat di tayo nakakabili ng ganitong klaseng divider, ayan muna, pansamantala lang yan guys, ha? Pansamantala lang po. Acclimate na natin yung dalawa nating flower horn sa bagong nilang setup. So, ayan na nga, napakawalan na natin yung dalawang flower horn sa bagong setup. Yung isa mukhang natatakot pa, pero yung isa nag-explore na ng kanyang setup. So, ngayon, meron na lang tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na flower horn na inaantabayanan pa baka sakaling meron pang potential. Tapos meron din tayong 7 na sure na ipang-out na natin. Tapos meron tayo ditong siyam. Siyam na napili, na-select natin. Pero tong siyam na to guys, hindi pa to yung final na iiwan natin dito. So possible na magbitaw pa tayo ng ilan dyan. Sila lang yung talagang pagpipilian ko pa. So ngayon papakita ko na sa inyo isa-isa yung mga napili natin. Simulan natin dito sa unang tank. Ayan. Mga sizes nga pala na mga napili natin is from 1 inch to 2 inches. Unahin na natin dito sa kauna-unahang flower horn. Ito yung kauna-unahang flower horn na kinuha natin. Ito yung dating delayed na lumabas yung bukol, tapos naunahan pa siya nung pangalawa nating nilagay sa aquarium. Pero ngayon, tingnan nyo naman, no, simula nung hiniter ko siya, grabe, kumapal ng kumapal yung mga pearls niya sa katawan. Tapos, siya yung may pinakamalaking bukol sa ngayon. Sobrang ganda niya, oh. Napakarami niyang pearls. Hindi nga lang masyadong crossover yung pearls niya doon sa cock niya, pero yung cock niya talagang potential para sa akin. Ang size nito ay nasa 1.5 yata or 2 inches na to. Ayun, no? Solid talaga yung itsura nito. Hanggang sa fins talaga magaganda yung pearls niya. Ito naman, sa pangalawang lalagyan, bago lang yan, kakalagay ko lang dyan. So, Gabulino strain din daw to. Tapos hindi rin crossover pearl. Yung cock niya hindi pa masyadong lumalabas pero may form na. Sa pangatlo naman, ito naman guys, yung pangalawang flower horn na nilagay natin sa tank. Siya yung sinasabi ko sa inyo na nauna pang nagkabukol kumpara dito. Pero ngayon, tingnan nyo na may difference, oh. Hamak na mas malaki yung cock niya, saka mas madami siyang pearl.
Pero ito, medyo mapula yung katawan. Dito naman, yung bagong lagay lang natin, nagtatago pa rin yung isa. Nakita nyo naman sila kanina, yung dalawang medyo mapula. Pero hindi ganun kaganda yung mga pearls and plums nila. Pero potential din yung mga cock nila na lumaki. Tapos sa susunod, ito, yung silk na kauna-unahan na nagkaroon ng cock. Guys, kung makikita nyo, sobrang sira-sira yung kaliskis niya at saka yung fins niya. Ewan ko ba naman kasi nakailang lipat siya dito sa kabila. Lagi niyang inaaway yung kabila. Talon siya ng talon. Dito, hindi ko alam kung saan siya dumadaan dyan. Tapos nakailang balik na ako dyan. Hindi niya alam na mas matapang pala sa kanya tong isa. Ito namang isa, maganda rin yung pearls niya pero sa bandang tiyan, and kung mapapansin nyo, hindi ganun kakapal yung pearls ng isa na to. Pero potential din yung cock nito. Pero yung napansin ko sa cock niya, parang iba yung shape. Parang may pagka-deform yung hugis. Parang may kanto. Hindi ko alam kung maganda ba yun. Kaya ito, medyo nanganganib na papalitan tong isa na to. Or maalis sa ikikip natin. Ito naman yung susunod. Bagong lagay lang din to. Maganda rin yung pearls niya. May cock na siya pero hindi pa ganun kalaki. Tapos medyo may stress pattern pa siya. Dahil kakalipat nga lang yan. At yung last, ito. Magkamukha lang sila nito. Mas malaki lang yung cock nito kumpara sa kanya. So ayan guys, yung siyam na potential na pinili natin. So, sa siyam na yan, mamimili pa tayo ng mga talagang maiiwan. Pero ito sa tingin ko, sure na to na maiiwan sa akin. Tingnan natin kung ilan ang talagang maiiwan dito sa Hobby R Backyard. I-update ko na lang kayo. Sa future pa magiging itsura nitong mga flower horn growouts natin. Grabe, ang ganda ng pearl nitong isa na to. Oh. Grabe, ang ganda ng pearls nitong isa na to kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Oh. Parang kakambal niya itong nandito sa gilid. Ayaw mong pakita. Sobrang tingkad ng kulay niya kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Grabe. Ganda. Sana magkaroon na rin siya ng cock. Nang isa siya sa mapagpilian natin. Isa oh. Ganda rin ng pearls nito. Ang kapal ng mga pearls niya sa bandang cheeks niya. Tsaka sa cock. Pero yung nado sa gitna, hindi masyado. Ganda ng kulay nila guys pag tinatamaan ng sikat ng araw. No? Nagbabright yung pearls. Kung mag-iisang silk, sana makarecover pa yung mga fins niya at yung paligpig niya. Kasi maganda rin yung cock niya. 1.5 inches pa lang yung size nito sa tingin ko. Hey guys, good morning. At maaga tayong gumising ngayon dahil ayan, nag-harvest na ako ng ilang pang mga flower horn dito. Ilan pang mga flower horn na may bumili kasi ng ano natin ng mga silk. So ayan, naipa ko na rin. Meron bumili ng 6 na natitirang silk na flower horn fry na natin. So ito sila. Ayan, hindi ko alam bakit sobrang blue nung isa. Tapos, ayan. Yan yung mga i-out natin ngayong umaga. So, bawas na naman mga flower horn natin. Yung mga, bali ang natitira na lang sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na lang. 8 na lang yung natitira dito sa jars. Yung iba dyan, bakante na. Yung iba dyan, nakikita nyo, bakante na yan. So, yan guys, all set. Naka-ready na. I-deliver na lang natin itong mga binili sa ating flower horn. So ayan na nga guys, no, may pumakyaw na ng mga natitira pa nating flower horn fry dito sa ating backyard. Ibig sabihin, wala na tayong natira na kahit na isang flower horn na nakajar. Bali ang mga natitira na lang yung siyam na nasa aquarium at yung isa na nasa black na container. At after pa ng ilang araw, hey guys, good morning. At naubos na nga yung mga flower horn natin doon sa gilid. Yung 4 na yan, wala na laman yan. So may isa na lang doon, yung nakalagay doon sa black na tab sa dulo. Yan. Yung nakalagay dyan. Tapos, mukhang bibili na rin siya ngayon dahil nagpapasend na picture sa akin yung buyer. At dito naman sa siyam na nandito sa tanks natin, merong 4 na mababawas. Since hindi ganun kadami yung tanks and space natin,
kailangan talaga natin mag-let go pa. At kasama na nga tong isa na to, bukod dun, ito rin ay isang sa mababawas dahil binili rin siya kasama nitong mapula na to at itong nasa gitna na meron na ring hump. At kahit nagandang-ganda ako sa kanila at gusto ko pa silang ikip, kailangan ko magpaka-practical at i-let go sila para na rin sa ikabubuti ng mga isda. So ito na yung isa na nag-iisa na lang dito sa sa direct sunlight. And medyo mapula siya. Ang ganda rin ng pearl nito. Pero mas bata pa to. Ito yung pinakamaliit ngayon na natira. Pero ang pula niya, ang ganda, parang i-out ko ba to? So, sa siyam na flower horn natin na unang ginugroom, 4 pala yung mababawa sa kanila, kaya 5 na lang yung matitira sa atin na pagpipilian in the future. So, ito na guys, yung mga isda natin, nakapack na, and so on the way na kami sa pagdadala ng bago nilang tirahan. At ito na nga yung 5 nating natitirang flower horn. Galing sa 30, 5 na lang yung natitira, and suspecha ko itong dalawa na to ay magiging female. So, sana nga yung dalawa maging female. Tapos meron pa tayo ditong isang silk na potential male. Yung binugbog nga nung katabi na hanggang ngayon hindi pa rin nakaka-recover kaya medyo trauma pa siya. Tapos ito naman yung isa. Itong isa na to, since magkamukha naman sila, i-out ko na to ngayon dahil may customer na bibili dito. Dahil daw napusa yung flower horn na binili niya sa akin. So sayang naman. Kaya pinagbigyan ko na rin. So bali 4 na lang iwan ko guys. Yung silk, yung dalawang potential female, tapos itong male natin. So, eto na siya, nakapack na and ready to pick up na ng ating customer. Sa palagay ko, siya na yung huling flower horn na i-out natin. So, 4 na lang ang natitirang huling flower horns dito sa ating Javier Backyard. So, since wala na siyang kasama, tatanggalin na natin tong divider. So, yun guys, nakita nyo naman, from 30 plus pieces ng flower horn fry na nilagay natin dito sa backyard, down to 4 pieces na lang. So, yung 4 na yon, sure na napalalaki natin at i-update kayo sa magiging progress nila. Sila na yung mga i-groom natin, tapos kung sakaling merong female and male, kung kakayanin natin mag-breed, magbe-breed din tayo. Ito naman mga bakanting jars natin, soon lalagyan uli natin yan ng mga flower horn fry basta may available tayong mabili. Yun lang guys, kung bago ka sa channel ko, huwag mo kakalimutang mag-subscribe, like and share this video and click the bell button para sa mga susunod pa nating episodes.